Magandang hapon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Makikita natin dito sa latest satellite images itong mga kaulapan o yung mga makakapal na kaulapan umiiral dito sa Palawan at Visayas ay ang patuloy na epekto ng shear line. As compared sa mga nakarang araw, bahagyang bumaba yung axis, yung epekto ng shear line. So nabawasan na yung mga pag-ulan na dala nito sa bahagi ng Bicol region. Gayunpaman, itong shear line magdudulot ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dito sa buong Palawan at Visayas. Samantala, ito namang bahagi ng Mindanao, buong Mindanao, ngayong hapon makakaranas naman ng mga kalat-kalat na pag-ulan and thunderstorms. Dala naman yan ng easterlies o yung mainit na hangin galing sa Karakatang Pasipiko. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, including Metro Manila, makakaranas tayo ng maaliwalas sa panahon. May tsansa pa rin ng mga pag-ulan na dala ng northeast monsoon. So makakaranas tayo ng mga kaulapan at pag-ulan dito sa Cagayan Valley, Cordillera, sa lalawigan ng Aurora, Quezon at buong Bicol region. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, silangang bahagi ng Luzon makakaranas ng mga kaulapan at pag-ulan for the next 24 hours dala nga ng northeast monsoon o yung malamig na hanging amihan. So muli itong area nga ng Cagayan Valley, Cordillera, buong Bicol region at itong mga lalawigan ng Aurora at Quezon, so eastern section ng Luzon, makakaranas ng mga pag-ulan. For Metro Manila and the rest of Luzon, ay fair weather conditions ating mararanasan, maaliwala sa panahon. Kung may mga pag-ulan mang inaasahan, ito yung mga light rains o pag-ambon lamang. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao bukas, bagamat may mga pag-ulan tayo nararanasan sa buong Mindanao, ngayong hapon, pagsapit ng umaga bukas, mababawasan na yung mga pag-ulan na ito, improving conditions, mas maaliwala sa panahon, pero mananatili yung mga pag-ulan na dala ng easterlies sa northeastern portion ng Mindanao sa bahagi ng Caraga. Dahil rin sa epekto ng shear line, na inaasahan natin na sa mga sunod na araw, yung tuluyang paghina nito or yung pag-atras ng epekto nito. Bukas, buong Visayas pa rin, pati na rin itong buong Palawan, magpapatuloy itong mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Kaya patuloy tayong maging handa at alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, especially dito sa area ng Eastern Visayas at Palawan dahil nga sa mga nakarang araw nakapagtala tayo ng mga pagbaha sa areas na ito. Posibleng saturated na yung mga lupa sa mga ilang lugar sa regions na ito. Kung may mga pag-ulan man tayong maranasan, kahit mahihina lamang, posible pa ito magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa kalagayan nating karagatan, walang gale warning na nakataas sa anumang baybay na ating kapuluan. Iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sa northern and eastern seaboards ng ating bansa dahil makakaranas pa rin tayo dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Para naman sa ating 3-day weather outlook sa mga piling lugar ng ating bansa, malaking bahagi pa rin ng Luzon, more in particular, itong northern Luzon at eastern section ng central and southern Luzon magpapatuloy yung mga kaulapan at pag-ulan na dala ng amihan hanggang early next week. So for Baguio City and Legazpi City, hanggang Tuesday, magpapatuloy itong mga kaulapan na ito. Improving conditions over Bicol region pagsapit ng Miyerkules. So for the rest of Luzon, including Metro Manila, sa 3 araw na ito, Monday hanggang sa Wednesday, makakaranas tayo ng maaliwalas sa panahon. May tsansa pa rin tayo ng mga light rains o dagli ang pag-ambon na dala ng hanging amihan. Dito naman sa area ng Visayas, magpapatuloy pa rin yung epekto ng shear line sa buong Visayas sa araw ng Lunes at unti-unting hihina or aatras yung epekto ng shear line. So pagsapit ng Tuesday hanggang Wednesday, itong area na lamang ng Eastern Visayas yung makakaranas ng mga kaulapan at tuloy-tuloy na pag-ulan. At improving conditions na ang mararanasan for the rest of Visayas, sa Central Visayas, Western Visayas at Negros Island region. Kaya for Tuesday and Wednesday, for Metro Cebu and Iloilo City, improving conditions na ating mararanasan. Gayunpaman, magdala pa rin tayo ng pananggalang sa ulan dahil nandiyan pa rin yung mga tsansa ng isolated rain showers or localized thunderstorms. Sa bahagi naman ng Mindanao, for these 3 days, Monday to Wednesday, ay easterlies yung inaasahan nating magiging prevailing weather system o yung weather system na makakaapekto sa nabanggit na lugar. So fair weather conditions ang mararanasan sa central and the western sections ng Mindanao. So sa Cagayan de Oro City and Zamboanga City,
ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Sasamahan lamang yan ng biglaan at panandaliang buhos ng ulan. Pero nga, itong eastern section ng Mindanao, including Caraga and Davao Region, so dito sa area ng Metro Davao, sa araw ng Tuesday hanggang Wednesday dahil sa epekto ng easterlies, asahan natin itong mataas na tsansa ng maulang panahon. At ang haring araw dito sa Kamaynilaan ay lulubog mamayang 6:03 ng hapon at sisikat naman bukas sa ganap na 6:16 ng umaga. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa ating mga rainfall advisories, heavy rainfall warnings, or thunderstorm advisories na posibleng i-issue ng ating mga Pag-asa Regional Centers sa ating mga lokalidad, ay follow kami sa aming social media accounts at DUST_Pag-asa. Mag-subscribe rin kayo sa aming YouTube channel sa DUST Pag-asa Weather Report at palaging bisitahin ang aming official website sa pag-asa.dust.gov.ph. At yan naman po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang hapon sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil Nag-uulat.